Kaugnay po ng naganap na oil spill, makakapanayan po natin ang isang eksperto na si Dr. Hernando Bacosa, professor sa MCU Iliagan at DOST lead expert on oil spill. Doc, magandang umaga po sa inyo. Yes, Professor, medyo nakamute po ata kayo. Okay, magandang umaga po at ako'y nagagalak na maimbitahan naman sa inyong programa after more than 1 year. Okay. Professor, welcome back. Well, kayo po isang eksperto. Maaari niyo po bang ipaliwanag sa ating mga kababayan kung gaano po kalaki yung negatibong epekto nitong nangyaring oil spill? So ganito po, tayo po ay involved nung Mindoro oil spill. Tayo rin po ay naatasan ng ating kalihim na si Secretary Rene Solidum Jr. ng DOST para po maging lead expert nung nasa Mindoro oil spill. So ang nangyari po kasi sa Mindoro oil spill, may fishing ban agad, di ba, ng few days. Kasi nga that time, hindi pa natin alam kung talagang yung mga isda is positive na po sa polycyclic aromatic hydrocarbons. Pero itong sa Bataan oil spill po, tayo nagpapasalamat na ito ay nasa mababaw lang, nasa 30 meters na pwedeng isil yung leak. So I think kung sa akin sa damage, hindi ito kasing laki nung Mindoro oil spill. Kasi ang Mindoro talagang lumabas lahat yung 900,000 liters. Tapos ito ay nagkalat sa ating mga karagatan, tapos may fishing ban. Ito namang sa Bataan, tayo ay positibo na base sa report kahapon, ang mga 24 tanks po ata ay na-seal. Na-seal yung mga leaking tanks at posibleng mahigop na simula ngayon at sa mga susunod na araw. So although po ito ay nangyari sa Manila Bay na major economic and industrial hub ng ating bansa, I think ang epekto nito po ay hindi kasing laki ng Mindoro kasi wala pa tayong fishing ban. Kasi po sa fishing ban natin nung last year, marami tayong mga lessons learned doon. Na ang fishing ban, kasi ako po ay involved sa oil spill research sa Amerika sa loob ng 8 taon. At marami tayong napag-alaman doon about sa implementation ng fishing ban. Tama ang BFAR, need sensory muna. So usually po sa pag-aaral sa Amerika, pag walang amoy ang isda ng oil, safe yon. At ang mga ano po natin, yung ating mga yamang dagat, iyan po ay classified into 3. Yung isda, yung ating mga lobster o yung ating mga hipon, tapos yung ating mga shellfish. Ang isda po ay napakabilis po niyan magtanggal ng langis sa kanyang katawan. Pero itong mga tahong natin, kasi hindi sila makaalis, sila po ang medyo maapektuhan talaga nung langis sakaling ito'y dumating sa ating mga, kung may mga tahong man o talaba. Okay, Professor, binanggit mo na meron kang 8 taon na experience sa Amerika, sa pag-aaral kung paano tugunan. At 8 taon din po sa Japan. 8 taon din ako sa Japan sa oil spill research din po. 8 taon sa Amerika, 8 taon sa Japan kung saan ako nagtapos ng master's pati PhD. Alright, sir. So, bilang kayo po ay eksperto sa ganitong pag-aaral, kayo po ba yung nakikita nyo pong prosesong ginagawa ng ating pamahalaan, meron po ba tayong capability na matugunan ng problemang ito? Actually po, medyo, syempre ikumpara mo sa Amerika, pati sa Japan, talagang kailangan pa natin, talagang malayo pa tayo. Pero po, pagdating dito kasi, yung mga deep water, parang yung mga 400 meters kagaya ng Mindoro oil spill, wala po tayong kakayanan nun. Kaya nga, di ba, galing pa ng Singapore yung nagtanggal ng oil doon sa ilalim. Pero itong 30 meters, narinig naman po natin na sa ating balita at sa ating Philippine Coast Guard kahapon, meron tayong kapabilidad po para sipsipin yung natitirang yung mga langis doon sa mga tangke na 1.4 million liters. At parang ang plano is palutangin. Pag natanggal ang langis, papalutangin yung bangka. So sa mga shallow water, meron tayong kakayahan. Nandiyan po yung Harbor Star Shipping Services. Yan din po yung kumpanyang nag-respond doon po sa Mindoro oil spill. Pero po sa overall nating kakayahan, I think sa government response, we can be more cohesive.
Kasi sa Amerika po, may malo-learn tayo doon na talagang cohesive ang effort. Kumbaga talagang ang mga ahensya ay talagang coordinated yung effort. I think we have improved a lot. Nakita ko kumpara last year, we have improved sa ating response ngayon. Ngayon nakikita ko ngayong taon. And I think we have learned a lot, so much din sa nangyaring oil spill sa Mindoro last year, in which ang inyong lingkod po ay involved din sa mga iba't ibang aspects, including po sa visit natin offshore, sa shoreline. Tayo po ay nakikipag-ugnayan din sa ating Philippine Coast Guard. Actually po yung DOST ay nag-o-offer po ng oil fingerprinting. Ang oil fingerprinting po ay, di ba kanina sa balita, ang tanong ay talaga daw hubang galing doon sa MT Terranova, itong mga langis natin sa ating dalampasigan. Maari pong maaring oo, maaring hindi. Kasi may mga iba pong maraming langis sa Manila Bay, maraming mga barko. Tapos meron po tayong mga opportunistic spiller na nagtatapon din ng langis pag ganitong may mga oil spill. Kaya po, ang tinatawag natin na oil fingerprinting po ay malalaman natin doon kasi parang may DNA rin yung oil, may mga fingerprint yan na dapat mag-match yung langis dito sa Bulacan, yung langis sa Cavite, yung langis dyan sa Batangas, doon sa langis galing sa MT Terranova. So ang DOST po, sa pag-ugnayan po sa Philippine Coast Guard ay magsasagawa po ng oil fingerprinting para po ma-identify talaga kung ito nga ba talaga ay galing sa MT Terranova. Alright. Dr. Bacosa, magandang umaga po sa inyo. Si Diane Kirer po ito. Just one last question po from my end. Tingin po ninyo sa inyong estimate, gaano po katagal yung kakailanganin para makarecover po yung ating dagat mula po doon sa oil spill po, sir? Ang nakikita ko po kasi, ako po ay nakapunta offshore the other day. Ang nakikita ko po doon yung mga oil sheen na lang. Kumbaga yung parang manipis na lang na langis. And sa Laguna, after ng flooding, marami kasing mga bakterya na kumakain ng oil sa Manila Bay. And pag given po na masipsip yung langis in the next 7 to 10 days, I think the bay can recover siguro in the next few months. Kasi ang kikita ko, active yung mga bakterya na kumakain ng oil sa bay. Kasi exposed yung ating mga bacterial community sa Manila Bay sa different kinds of langis. Pero po once na ma-degrade itong may mga langis na talagang makikita mo na parang asfalto, yan po ay mapupunta sa ating mga dalampasigan at pwede po natin yung pulutin sa kanyang pamamaraan po. So I think I would give like mga 6 months para 6 months. Makatawag dito, matanggal yung mga oil na yan, given po na masipsip yung langis na natitira doon sa mga tangke. Okay. At ang ating nature po ay may ability din to cleanse itself. We call it nature bioremediation potential. Okay. Well, thank you for sharing expertise ito po sa Rise and Shine Pilipinas. Maraming salamat po, Dr. Hernando Bacosa, Professor ng NSU Iligan. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyo. Thank you po, sir.